naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat ng Kanyayo amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay April 24 at oras ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Todo Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, birth certificate requirements sa Certificate of Candidacy ayon sa COMELEC. Todo Balita. Sa iba pang balitang nasyonal, DOJ Chief lilipad sa PRAC. Todo Balita. Ito ay para sunduin si Ko. Sa balitang lokal, alagang ang galing umarangkada na sa 21 barangay sa bayan ng Villasis. Todo Balita. Serbisyo ng Local Civil Registry Office sa bayan ng Bayambang inilapit na sa mga taga-barangay Inirangan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan sa volleyball, Creamline kampiyon. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ire-require na nila ang pagsasama ng birth certificate sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections at sa mga susunod pang halalan. Ayon kay Garcia, layunin nitong maiwasan ang pagkakaroon ng mga kaso ng material misrepresentation sa hinaharap, gayon din ang diskwalifikasyon ng kandidatura hinggil sa isyu ng citizenship. Dagdag pa ni Garcia, ang bagong inisyatiba ay magsisilbing paghahanda na rin nila para sa 2028 national and local elections. Ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa barangay and SK elections ay itinakda ng COMELEC mula September 28 hanggang October 5, 2026. Isang student leader sa University of the Philippines, Diliman, at isang community journalist ang kabilang sa 19 na kataong napatay sa engkwentro ng tropa ng militar sa grupo ng mga rebelding New People's Army at sa barangay Salamangca, Toboso, Negros Occidental kamakailan. Ang pagkumpirma ng UP Diliman University Student Council, kinilala ang nasawing si Education and Research Counselor Alaysa Alano. Noong April 19 ay inihayag ni Army spokesperson Colonel Louis de Maala na nasa 19 na rebelde ang nasawi kabilang sa nalalabing puwersa ng NPA sa Negros Island, ang nakasabugupan ng mga tropa ng Army 79th Infantry Battalion at ng AFP sa nasabing lugar. Samantala, ang nasawing community journalist ay si RJ Nicole Ledesma na nagsilbi ring editor-in-chief ng Spectrum, ang student publication ng University of St. La Salle, Bacolod, na kumuha ng kursong psychology.
Samantala, mula naman sa Bureau of Customs, 174 million pesos worth ng illegal products booking sa isang smuggling hub. Ang detalye nito sa pangalawang bahagi ng ating programa. Samantala sa balitang lokal, umarangkada sa 21 barangay sa bayan ng Villasis ang alagang Anggaling. Ito ay hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan upang dalhin mismo sa komunidad ang mga serbisyong kinakailangan. Kabilang sa mga serbisyong naihatid ng PhilHealth ay ang PhilHealth Yakap Registration, libreng check-up at bitamina, pamamahagi ng seedlings, financial at social services assistance hanggang sa libreng veterinary services at bakuna para sa mga alagang aso at pusa. Layunin ng programang ito sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gigo III na mas mailapit ng mabilis at may malasakit ang mga serbisyo ng Kapitolyo sa mga Pangasinense. Samantala, naging matagumpay ang nagtapos na pagdiriwang ng Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manaoag sa pamamagitan ng maringal na prosesyon kasunod ng Pontifical Mass nung araw ng Miyerkules, April 22. Dinumog ng libo-libong deboto ang prosesyon habang taimtim na inihahatid si Apo Bakit. Nagtapos ang prosesyon sa muling pagluklok sa kanya sa dambana ng Basilika. Naging abala at makabuluhan naman ang araw ng mga residente ng Barangay Inirangan sa bayan ng Bayambang matapos dalhin ng Local Civil Registry Office ang programang Your Name, Your Right direkta sa kanilang komunidad. Dumagsa ang mga mamamayan mula sa mga magulang hanggang sa kabataan at nakatatanda upang magproseso at maitama ang kanilang mahahalagang dokumento. Sa pambungad na bahagi ng programa, ipinahayag ni Barangay Kagawad Samuel Agustin bilang kinatawan ni Punong Barangay Jonathan Espejo ang kahalagahan ng maayos na civil registration bilang pundasyon ng legal na pagkakakilanlan ng bawat individual. Binigyan diin niya na ang kumpletong dokumento ay mahalaga sa pag-access ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Balik naman sa trono ang mga Cool Smashers matapos ang 2 taon. Inangkin ng Creamline ang ika-11 korona. Pagdaig nila sa kalaban na Signal sa Game 2 ng 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference final sa harap ng 17,360 na fans kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Kinumpirma ng Cool Smashers ang 2-0 sweeps ng kanilang Best of 3 Championship ng Championship Series ng Super Spikers. Muling binanderahan ni Bernadette Pons at Gemma Galanza ang opensa ng tropa ni Coach Sherwin Meneses habang ang mga krusyal na Blancanina Tots Carlos at Pangs Panyaga sa 5th set ang naging susi sa kanilang panalo. Nauna nang winalis ng Creamline ang Signal sa Game 1. Bigo naman sina Vanny Gandler at Erica Santos na ibigay sa Signal ang kauna-unahang crown sa PVL. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantan Iparagire. Oras natin alas 5:18 ng umaga. Magbabalik po ang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIC. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:21 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani. Para giret ang aking partner, Kaaron Susan niya daw. Okay mga kaibigan, ngayon po ay April 25, araw po ng Biyernes. At next week, araw ng Huwebes ay araw ng Biyernes, yan na po ay Mayo 1 na. So malapit na po yung pag-uumpisa ulit. Pagbubukas ng mga opisina ng Commission on Elections, mga local COMELEC offices na ang kanilang office hours, work day ay Lunes hanggang Sabado. Yan po yung napag-alaman naman po natin mula kay Attorney Frank Sarmiento ng COMELEC Dagupan na eto nga, yung 4-day work week ay eto lang, Abril. At simula sa, dahil ang May 1 ay Friday at holiday yon, so magsisimula siya ng May 1, 2, 3, 4, May 4. Okay, yung susunod na Lunes sa Mayo ay petsa po ay May 4. Ayon kay Attorney Frank Sarmiento ng COMELEC Dagupan, so bukas ang kanilang opisina, umpisa po sa Mayo, mula Lunes hanggang Sabado. At ang last day ng registration para naman sa mga bagong botante, sa magta-transfer ng kanilang pagbobotohan mula sa ibang bayan papunta sa isang bayan o kaya from one barangay to another barangay sa the same lokalidad ay sa ano po yun? Hanggang sa May 18 po yun. Kaya wag nyo na pong antayin at wag nang yung pag malapit na yung deadline, yung last day, saka kayo sisigaw na sana i-extend. At sinabi rin po ni Attorney Frank sa mga taga-lungsod ng Dagupan, sa Mayo, simula nga sa May 5, May 4 hanggang May 18 ay sa ano po sila, sa
doon po ang registration ililipat nila sa Dagupan City People's Astrodome dahil doon po ay maluwag. Huwag ho kayong samayo, huwag ho kayong pumunta sa kanilang opisina kundi doon sa Dagupan City People's Astrodome. Okay, tingnan lang po natin. Ilan ba ang botante sa Dagupan as of yung pinakahuling tala ng COMELEC Dagupan? Okay, dito sa lungsod, total number of voters deleted so far ay 489. Tapos na yung yung kanilang pag-aaral dun sa mga botante at saka yung sa kanilang listahan. So ang total number of voters deleted ay 489, and sa kasalukuyan as of last count ang bilang po ng voters botante dito sa lungsod ay 143,840. Ito po ay madadagdagan pa hanggang sa yung mga magpapatala at magta-transfer sa May 18. So malaki-laki na rin po, 143,840. Yan po yung ating botante dito sa lungsod. Ang bilang ng mga kababaihan ay 72,561. Ang bilang naman na kalalakihan ay 71,279. Kanina yung balita po natin, nakalagay po doon na i-require na rin nila sa mga magfa-file ng kanilang mga certificates of candidacy para sa mga tatakbo sa barangay at saka sa SK ang birth certificate. So magiging requirement na po yan sa filing ng certificate of candidacy para wala ng palusot at wala ng question sa kanilang mga requirements. Pero ang paalala rin ni Sir Attorney Frank Sarmiento, dahil siya po yung acting provincial chief dahil nakalive si attorney ang ating provincial chief, ay paalala niya sa lahat, lalo na sa SK, tignang maigi yung mga requirements, kung kailan ba yung sa qualification base doon sa kapanganakan nyo para hindi ho magka-problema. Hindi kayo magkaroon ng kaso. Sabi nga niya, next week meron silang fa-filean na isang tumakbo sa SK election nung nakaraan dahil naman sa violation ng mga rules sa SK election. So mag-ingat po. So nakalagay po dito, we want all certificates of candidacy to include a birth certificate. Sabi po ng COMELEC, that is for us to check where and when a candidate is born to avoid issues of underage and citizenship. Ayon po yan kay ang Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. At dagdag pa niya, ang bagong inisyatiba ay magsisilbing paghahanda na rin nila para sa 2028 national and local elections. At yung nababasa po natin itong nakaraan na post po ng Nepomol dito sa lungsod ng Dagupan at saka ng COMELEC Dagupan. So yun, na clarify na rin po natin kay Attorney Frank Sarmiento na yun nga, magkakaroon ng voting sa mall, at ito po ay pinakauna dito sa Region 1 at ito ay magaganap sa Barangay and SK elections dito sa lungsod ng Dagupan. 3 precincts mula naman sa Victoria Zarate Elementary School ng Pantal ang ililipat dun sa Nepo Mall dahil nga merong construction na gagawin sa nasabing paaralan. Siguro yung iba ililipat naman nila sa Pantal Elementary School. Hindi nila pwedeng ilipat lahat sa Pantal Elementary School dahil masikip doon, kukulangin yung rooms, at pangalawa, malayo naman para sa ilan na yung residensya nila ay within that area at sa may Arellano. So 3 po yun. At abangan nyo po kung kailan naman magkakaroon kasi ng MOA signing sa pagitan ng COMELEC at darating ang mga national officials ng COMELEC at syempre ng Nepomol. At na-verify at na-clarify na po nila na ang Nepomol ay hindi pag-aari ng sino mang politiko dito sa lungsod. Dahil ang Nepomol yan po ay pag-aari po ng isang negosyante mula naman sa Pampanga. So yun, pinaka-first
na voting gaganapin sa Nepo Mall, sa isang mall dito sa Rehiyon 1 at dito po sa lungsod ng Dagupan. At talagang matagal na po nilang inaayos po yon. So hindi po yan instant, hindi po this year o last year. Matagal na po yan pinag-aralan at inaprobahan ng COMELEC Central Office. Ibig sabihin, anticipate nila yung mimisik tayo. Ayan. Asan yung isang headset? Asan yung black na binili ko? Ibig sabihin merong para na-anticipate nila na magkakaroon ng construction or siguro Yun, matagal na nilang pinag-aaralan yung Victoria Zarate Elementary School kasi nga masyadong maliit na school lang yun, tapos ilang classrooms lang. At yun nga, ano rin yan maganda advantage yan sa lahat. Advantage sa mga botante, advantage din sa may-ari ng mall. oo. Kasi yung mga iba pagkatapos nilang magbumoto, yan, makikinabang siyempre lahat ng mga stores doon, sabay shopping na rin. Hindi naman magtatagal kahit yung magi-stay lang, mag-standby lang doon. Kahit paano bibili at bibili, merong bibili ng inumin, kahit palamigin lang yan, magkano naman yung palamig o kaya pagkain. Lalo na kung may iba dalang... habang naghihintay naman, magko-coffee muna. Lalo na pag may dalang bata, merong... Tapos na ba yung doon? Fast food. Pero meron pang isang fast food doon eh. So, sa taas merong food court sa food taas. court. Pero yung fast food na si Bubuyog, di pa siya tapos na. Hindi ko alam kung tapos na o hindi pa. Nakasara yun yung si Bubuyog. So yun po, pinakauna, 3 presinto ng Victoria Zarate Elementary School. Diyan sa May Pantal ang ililipat yung 3 precincts at yung voting ay gaganapin nga sa Nepo Mall. Ang Nepo Mall ay pag-aari ng mga negosyante, mga pamilya, Nepomuceno mula naman sa mula sa lalawigan ng Pampanga. So very clear. Nepomuceno. Hindi pwedeng gamitin o hindi pwedeng magsagawa ng voting sa isang mall na pag-aari ng politiko. So yung eliminated na yung 2 mall na parehong pag-aari ng 2 politiko dito sa lungsod. Ayan. So ito yung yung last day ng voters registration, May 18 sa lahat yon. Sa lahat yon. At yung gaya ng sabi ko kanina, umpisa sa May 4. Ayan. At no extension of registration. So hanggang May 18 lang. Starting May 4, dito sa lungsod ng Dagupan, dun po kayo pumunta sa Dagupan City People sa Astrodome. Lunes hanggang Sabado. So talaga iba-iba. Dito naman sa Mangaldan, Tuesday to Saturday. So Lunes yung walang pasok nila. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero kasama yung holidays. May holiday pa ba? O yun, sa May 1. Sa May 1. Holiday araw ng Lunes. So pwedeng pwedeng magpa-register yung mga uuwi na hindi nakakauwi. Kapag ito yung mga registration. Marami kasi yung mga hindi pa registered na mga taga-Dagupan na gustong-gusto na hindi naman sila naka-register sa kanilang present residency. So talagang gusto pa rin nilang sa Dagupan sila bumoto. So yung isang concern ng with regards to security pagdating po ng araw ng eleksyon, ang araw po ng eleksyon ay November 2, yan po ay araw ng mga yung sa Undas, araw ng mga patay yung 1. All Saints Day ang November 1, All Souls Day ang November 2. At saka, ito yung sa security. So November, kailan ang election? November 2. Wow. So November 2. All Souls Day. So, tamang-tama, November 1, ng gabi hanggang madaling araw, ayan yung ungkurong ira, hindi humulto. What totoong taong buhay. May kamararwa kami. Yung kurong ira. Pero ang sabi, challenge sa security dahil syempre bago ang araw ng mapatay, ayan ang mga kapulisan, ang bawat police station may mga personnel silang nakadeploy sa mga cemetery, although iilan lang naman yan. Dito sa lungsod ng Dagupan lalo, walang problema dahil ang pulis po natin dito times 3 o times 4 na ang bilang kumpara nung police station pa lang. So, no problem, sabi ni Attorney Franks. Kasi pag dumating yung mga
voting paraphernalia, dapat yung mga voting precincts at saka schools nakadeploy na dyan. May mga bantay na ng mga pulis. Pero sa Dagupan, sabi nga niya, no problem because we have more than 400. So ang Or voting about 500 na na pulis na ikakalat. So ang pagboto natin ay manual. Manual pa rin kasi barangay yan. Manual. Barangay election. So, at saka bawat barangay may iba't ibang kandidato. Unlike sa local elections, common. Isa lang yung listahan ng mga pare-pareho lang yung mula mayor hanggang councilor. Sa barangay kasi, bawat barangay iba't ibang pangalan. So, manual pa At rin sa barangay, hindi gaano ka-stricto yung bantayan ng kurungan. So, free for all. Lalo pag ganyan, araw nga ng mapatay. So, yung mga kamarirwa, aliwan, hindi kangkanon ang ibibigay, kundi Malay mo. nakatapal sa kakanin. Okay, nakatapal. Pwede rin isang bilaong malagkit. Nakatapal sa kandila. Tapos sa may kinda, hindi na arroz caldo, yung tawag nito, kinilor. Yan, kinilor sa i-distribute that kaabungan. Pwede rin yun sa mga walang-wala. Ganun parang ganun, walang-wala. Sa mga walang pampakurong. Ano na rin yun? Something to remember. Okay, buti pa itong si Kagawad, nagbigay ng, kinilor. Kinilor. May sama nga nito. Good morning nga pala kay Robert. Anong apelido na ni Robert? Ha? Robert Garcia? Ng dating technician natin. Siya yung chief ba dati? Hindi. Ay, ikaw ang chief na dati? O yan, siya. dating technician. Technician dito sa DWIC. Dito sa DWIC ng barangay Mangin. Ayan. Pagani-gani. Okay. Pagani-gani. Barangay Kagawad. Very good. Ng Mangin. Sino pa ba? Good morning kay kamiting ko kagabi si Kagawad Owen Navarro naman ng President ng JCI Bangus at syempre Kagawad ng Pantal. Pagani-gani rin siya. Ayan, pagani-gani rin. Yan. Untagoy. Kumon. Mukhang decidido na siya. Ay, ganon? Okay. At mukhang mabango naman yung kanyang pangalan. At marami siyang accomplishments at saka pag may mga awarding kasama siya palagi na tumatanggap dahil syempre siya yung palaging author yan ng mga importanteng mga measures sa Barangay Pantal. Ayan, si Kagawad Owen, presidente nga ng JCI Bangus. So magkakaroon ng partnership ang DWIC 89.3 FM at saka ng LTO Dagupan at syempre magiging partner natin ang JCI Bangus at ang Magic Victoria's Place sa Calasiao. Ayan, maganda yung yung ngayon gusto nila ngayon yung mga officials may ugaw. Ugaw tapos gwapo. Ayan. At saka working. Kasama na yon siyempre. Oo, kasi kung kahit gwapo, kung hindi naman siya working, ay wala. Gwapo lang ba't sukin, imbuto yun. Katulad ng sa barangay barangay Tubong. Si Kapitan Mark Gomez. FJ takbo yung isip ko yung yung Mark Fiel, ayun, Mark Fiel Gomez ng Barangay Tubong. Barangay Tubong. Sa Mangin din ang tatakbo diyan kasi mag-graduate na si Kapitan Kayabyab sa Unsublay, si anak to. Kayabyab din. Oo, siyempre kaya mga bata ngayon yung mga kalanguran. Yung sinasabi nga nilang pag-asa ng ating bayan. So, malapit na yan. Akala nyo, November pa. Hindi. Napakabilis umusad ng araw. At napakabilis na marating po yung May 18. Baka mamaya, di-delay nyo pa sa kayo magsisi o kaya sisigaw kayo na extend! Tagal-tagal ng kanilang announcement kung kailan mag-uumpisa yung registration at kailan ang ending. So, malapit na po yan dahil next week nga ng Biyernes ay na po yan, May 1. At holiday po yun, at yun po yung Pistay Diet dito sa lalawigan ng Pangasinan. At syempre, ang mga beaches, pag Pistay Diet ay mapupuno po yan, hindi lang ng mga locals, pamilya na magpipiknik, pero lalo na yung mga taga-ibang lugar, taga-ibang bayan, o kaya ibang lalawigan na
ang nakikita ho namin, like for example, dito sa Dagupan, sa Tondaligan Beach, ay nakasakay sila sa mga truck o kaya mga bus o kaya mga minibus. Marami po yan. At sana nga, marami, despite the fact na medyo problema, mataas ang presyo ng gasolina, sana marami pa rin ang pumunta dito sa ating lalawigan para happy lahat, lalo na ang mga vendors. Kahapon nagkaroon ng namahagi si Mayor William D ng libreng repolyo at labanos. Oo, tapos ng hapon, ubus na po. Wala nang gulay. Ubus na yung repolyo. Ayan, so sabi nga niya, kumuha batay sa pangangailangan, magbahagi ayon sa kakayahan. So, ayun, ubus agad yung kanilang community pantry, alas 5:10 ng hapon, wala nang gulay. So talagang Although mura ngayon ang cabbage, at nakita ko nga lalaki, may 20 pesos isa, may 30 pesos yung isa. Oo nga, nakabili din ako nung isang araw talagang yung lalaki. Dito pa yun 30 pesos, 20 pesos. So magkano nila doon? Magkano ang puhunan noon? Ay naku, na-imagine napakamura. Kawawa yung mga farmers na yun, sabay-sabay na naman yung pag-ani na yung balita natin nung isang araw at tayo naman ay ina-acknowledge po natin yon, yung ginawa ng Pangulo sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Bumili sila ng napakaraming cabbage at iba pang gulay dun sa La Trinidad. Marami pa ring mga farmers ang umiiyak na bilhin nyo naman po yung aming mga cabbage sa magandang presyo. Kasi ang ginagawa ng mga middlemen, bibilhin nila 5 piso 1 kilo. Tapos pagdating sa Metro Manila o ibang lugar, ang presyo ay more than 50. Lalo na sa mga sa mga groceries. So sabi nila, ang mura pala ng kuha nila. Pero ang factor kasi ngayon na isa, yung gasolina, yung transportation. Although sobra naman yung masyadong bagsak presyo yung bili nila. Kulang na lang. Kaya yung mga farmers, mas minamabuti na nilang itapon na lang o kaya ibaon o pamigay. Kasi naman, bilhin ng mga ng middlemen na napakasakit dahil kukunin nila sa 5 piso, 10 piso, sobra naman. Naalala ko to yung panahon nga ng pandemic na uso tong pantry na to na parang nagsimula ito actually diyan sa sa siyudad na Alaminos, 'di ba yung mga kanilang dito sa Pangasinan. Dito sa Pangasinan. Pero nagsimula na unang narinig natin diyan sa Alaminos City si Mayor Brian kung sa pinamili na nila yung kanilang mga imbis na mga dilata, mga gulay yung kanilang mga pinamumudmod sa mga kabahayan. So hanggang naging parang nagtrending na lahat na rin ganoon na yung nangyari. So palagay ko to si Mayor William kasi taga meron siyang bahay sa Benguet. Baguio. So palagay ko yan. Baka may mga contact na siyang mga yung direct sa mga doon. Oo, or dahil nga sa murang-mura na nga. Murang-mura na nga. Saka may mga truck sila. True, kaya kaya ito na yung kanya. Pinamimigay na nila ng libre itong repolyo na napakamura ngayon. At itong repolyo maraming maraming magandang may bibigay sa katawan nito. At saka versatile, kahit anong luto, pwedeng gulay. Para sa mga Ilocano, kahit Baguio vegetable, dinengdeng yan po, pwede pa rin yan. Lagyan mo ng corned beef, lagyan mo ng lagyan mo ng... sa ibang pag dinengdeng kasi bagoong yan bagoong. So, pwedeng ihalo kahit saan o kaya gisa mo, lagyan mo ng corned beef, lagyan ng sardinas at iba pa. Pero yung sa community pantry, ang pinakauna niyan during the pandemic, merong isang tao dun sa Metro Manila, somewhere sa Metro Manila, inumpisahan niya. Nung una, binabanatan siya, tinutuloy siya, pero sabi niya nagbibigay tayo ng libre. Yan po, yun nga, yung slogan na yan, kunin lang kung ano yung kailangan, inumpisahan din po niya. Ilang beses siyang itinaboy, pinalipat sa iba't ibang lugar, hanggang sa na-recognize kung yung effort niya, at ginaya na rin ng iba. At marami na rin yung mga nagpantry ng mga individual, hanggang ang mga local government units, gumagawa na rin sila ng ganun. At yung iba, lalo na nung panahon ng pandemic, yung produkto mismo ng kanilang mga kababayan ang kanilang binibili. At yun kasama sa mga ayuda na ibinigay sa kanilang mga kababayan. So ito na naman po, meron yung mga medyo may extra na pera na mga individual na nagko-community pantry din po sila. At yung unang tinatarget nilang recipients, mga drivers. Pag sinabi mong driver, syempre isang pamilya na yan. Makakatulong na po makakatulong na ng malaki. So, cabbage napakamura. Pag sa palengke, so ewan nga lang natin kung magkanong bili nila.
dun sa bagsakan. Pinamimigay ng araw sa Baguio, parang ano no. Grabe ano, pero yung Doon nga sa may nakikita akong mga post sa FB sa Urdaneta, doon sa bagsakan, meron yung mga nagtitinda doon, ito bilhin nyo na, ito yung isang supot, 100 na lang, sinasabi ng mga gulay, mga talong, mga... Pero may time no na ano, di ba, yung cabbage na yan, ang presyo talagang naging ginto. Meron yung sa, kunyari, punta kayo sa mall, doon sa kanilang supermarket, ay ginto talaga doon ang cabbage. Meron yung maliit lang. Bakit ganyan ang presyo? O kaya bakit ang ganyan lang pala ang presyo sa bilihan? Bakit dito sa sa supermarket napakamahal? Di, pero merong time na itong cabbage na ito naging parang singsing, parang sibuyas. Na talagang wala kang mahanap at saka talaga napakamahal. So naging talagang tumaas talaga yung presyo niya. Siguro that time wala na talagang anong tawag ito? Walang supply. Kaya yun naman yung tinatawag nga nila law of supply and demand. Kapag sobrang maraming supply, yun, kung hindi nga murang-mura yun, talaga binabagsak talaga nila yung presyo. Kapag wala ng supply, yun, wala talaga. Walang supply, malakas ang demand, walang mahal talaga. Yung nababasa po natin, bagsakan dyan sa ang daming Baguio vegetable sa La Trinidad. Hindi lang po sa La Trinidad nanggagaling po yung supply. Galing din po sa ibang bayan sa Cordillera, Mountain Province, and even Nueva Ecija, Vizcaya. May mga lalo na Vizcaya dahil meron silang mga bundukin na area. May mga nagtatanim dyan ng mga cabbage at ibang gulay. Kaya ganun karami yung supply. So, taon-taon ganyan ang problema. Sinasabihan, wag kayo kasing pare-pareho yung tinatanim nyo. Dapat ang sabihin ng agriculture, sige, kami ang magiging middleman. Sila nang kumuha, di ba noon? Sino ba yung secretary ng agriculture na meron silang mga proyekto sa mga project sa mga public market na ito magiging bagsakan. Pagkatapos may na-cover tayo nun sa Malesiki dumating pa ang agriculture secretary. Pagkatapos ng ilang buwan, parang bahagi lang siya ng public market na wala na yung objective nila na maging bagsakan ng mga gulay. Pero agriculture dapat ganyan, di ba? Pag malaki, madami may term nga doon, hindi ko maalala Bakit daw naging bagsakan siya ng Kasi ang purpose talaga is bagsakan talaga ng gulay. So sabi nga daw ni Mayor, ano bang meron sa Urdaneta na wala sa Villasis? Kasi maganda na nga yung location niya na pwedeng bagsakan. May bagsakan din ng separate area ng isda, bagsakan ng isda. Oo, pero doon talaga yung pinagbabagsakan talaga. So, yun, sa ating mga farmers, isa na naman sa kinakaharap nila itong El Nino. Yeah. Na medyo mahaba-habang panahon. Ibig sabihin, lalo na yung mga umaasa sa tubig ulan o kaya sa irigasyon na sana makarating sa kanilang lugar yung tubig, ayan, magiging problema nila, lalo na yung mga magtatanim ng palay. Pero mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na po, 5:46. Babalik po tayo pagkatapos mo lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan learning session sa Pangapisan North Lingayen bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Maan Tuason Gico, katuwang pamahalang palalawigan ng Pangasinan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ayon kay Ginang Gico, sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa na kaya pa nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Una nang naipatupad ang programa sa bayan ng Umingan at mga Taram. Inulunsad din ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan book donation drive at panawagan sa publiko na magdodonate ng mga libro, maaari nilang dalhin sa mga drop-off locations sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan Provincial Library, Provincial Social Welfare and Development Office at sa CB Mall, Urdaneta City. Ang mga idodonate na libro ay papamahagi sa mga donated rolling libraries sa mga pediatric wards sa 14 na provincial hospitals. Abangan na iba pang mga balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City.
the original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Urong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di urong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Okay, oras na po natin mga kaibigan. Meron na lang 9 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Congratulations pa rin kay Dr. Erwin Ken Parchaso. Number 1, top 1 sa March 2026 Physicians Licensure Examination. Kahapon nagkaroon kami ng pagkakataon na interview ang Dean ng College of Medicine ng Lyceum Northwestern University, si Dr. Agnes de Guzman Di Maano, at ang kasama niya sa Department College of Medicine, si Dr. Marco Francisco Duque. At sabi nga nila kahit sila talagang super proud. At nung oath taking, sabi ni Dr. kasama niya sa Department ang sabi ni Dean Agnes Di Maano dun sa oath taking, sa MOA, ginanap yon pero sa isang hindi ganong kalakihang venue. Kaya yung mahigit 2,000 na nakapasa, mga bagong doctors, dinivide sila into 3 groups. So si Dr. Erwin Ken Parchaso dun sa first group, at siya nga ay nag-deliver ng kanyang mensahe at pinakiusapan siya na kung pwede ganun din sa second set at saka third set kasi iba naman yung audience. Sabi niya nakiusap siya na wag na lang sana. Pero siya ay nakumbinsi na kasi gustong marinig din at maganda na maibahagi niya yung kanyang speech dun sa second group and third group. Pati sa third group, bigay na lang daw, nakumbinsi siya. So, tinapos. At talagang sabi niya, alam niyo, talagang goosebumps habang
binabasa niya yung kanyang mensahe. Yun kasi yung, tapos pagkatapos ng oath-taking, yung tatlong yun, sabi niya, ang daming, para siyang naging rockstar, ang daming, hindi lang yung nagkaka-congratulate, kundi lumalapit sa kanya, Dr. Ken, thank you. Retaker din ako. So parang yung ibinoses niya, yung pakiramdam ng mga retakers. Retaker siya. Sabi niya dun sa kanyang speech pangatlo, yung una, hindi siya pumasa, dahil yun yung, tapos yung pangalawa, yun yung nalaman na buntis nga yung kanyang partner noon, pero mag-asawa na sila ngayon. So parang siya, yung first yata yung nabuntis. Mm-hmm. So kumbaga, alam niyo yung magiging tatay, nagkakaroon ng dalawa yung yung attention mo. So hindi siya pumasa nung first, yung second, hindi siya pumunta. Nag-file siya at okay yung application niya para mag-take ng exam, pero sabi niya, hindi siya pumunta. Kasi siguro hindi pa siya handa. Yung pangatlo, ayun, ginalingan niya na. yung pangatlo, ang naging malaking factor, sabi niya, yung kanyang anak. Na gusto ko maging provider. Meron siyang sariling kita. Yung asawa niya, doktor na kasi. So yun yung naging inspiration niya na lalong mag-take ng exam. So, ang daming lumalapit, Doc, retaker din ako. Pangalawa, meron yung pangatlo. Kasi after 3 tries, hindi maging successful. Magre-refresher course. So, yun, parang sabi niya, naging bosses siya ng mga retakers na hindi dapat ikahiya na ikaw ay take 2, take 3. At yan din ay magandang ehemplo at inspirasyon. Hindi lang sa mga kumukuha ng board, kundi sa mga estudyante in general. So, may inihahanda na isang pagpupugay ang LNU pagkatapos siguro ng Bangus Festival. Kasi syempre magmo-motorcade sila. Pero ang lokal na pamahalaan, I think sa Lunes, ibibigay na nila yung yung resolution na ipinasa ng Sangguniang Panlungsod. So, congratulations kay Dr. Ken. Syempre yung kanilang provincial government sa Mountain Province, sa Benguet, dahil yung isa sa mga parents niya ay mula sa isang bayan dyan sa Benguet. Ito yung malapit na sa Bawang. Yung isa naman sa Sagada. Siyempre, yung kanyang mga elementary and high school, sigurado kanya-kanyang recognition na ibibigay. For LNU, meron silang ipiniprepare para naman sa kanya. At sa iba pang kasama niyang nakapasa. Ayan, congratulations. Kasi hindi lang siya basta-basta top 1, kundi talagang very top. Talagang top talaga. Tapos may joke pa, baka yung anak mo pangalanan yung withheld. Di ba, name withheld siya ng 2 linggo. Withheld. Pero sabi niya, nung inilabas na yung bagong listahan, na andun niya yung pangalan, nalaman din niya, pero itinawag sa kanya ni Pero Dean. yung withheld, alam niya na kaya? Hindi Nung una, kahit sa school, hindi daw nila alam. Kaya nung nakita niya, wala siyang pangalan dun sa mga passers. So, syempre, aburido na naman siya. Sabi niya, siguro yung yung curve na yan, na nawala siya sa listahan dahil siguro sa number 1 na yan, kung sino man yan. And it turned out siya yung number 1. Yung kinagagalitan niya, siya pala yun, yung name withheld. Nakakaano, no? Sobrang surprise yun. Sabi ng Lyceum, sabi ni Dr. Marco, sabi niya, marami naman na silang mga sa iba't ibang kurso, top-notchers. Pero for the very first time, dito sa medicine, College of Medicine nila, ay sila yung nag-number 1. And after that, sabi ni Dean Agnes, ang daming nagtatanong sa kanya, tungkol sa kanilang College of Medicine. Yung mga ganyan kasi, di ba ang purpose din ng mga schools, kaya nila ipinaparada yung mga, kahit iisa lang yan, na nasa top 10 at saka yung mga passers nila. That's, bukod sa pagkilala sa mga passers, promotion din ng school. Yes, so, pamakilala yung kanilang tawag nito, yung kanilang school. Okay. So, meron pa tayo ilang minuto na lang, 2 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning sa lahat natin mga
viewers na hindi ko makita, hindi ko pa rin mahanap hanggang ngayon. Ayan, good morning kay Sir Napoleon ko, kay Nelda Peralta, Glory Sanchez Maramba, Ferdinand Jose II. Good morning sa kanyang asawa na si Divina Sanchez Jose, birthday niya ngayon, happy birthday. Kay Sir Roberto Nimer and Ma'am Araceli at sa kanyang pamilya, good morning. Ganun din kay Ramil Velasquez, happy birthday rin kay, sabi niya, Marita Velasquez at kay Pastor Jerry Ballesteros. Ayan, Kuya Benjitan, good morning. At saka kay Sis Grace, sa nanay dading, inay dading, at saka sa kinamamata Tropa. At saka kay Bentong ng Bugalyon. At syempre kay Chicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. At saka kahit hindi nagpaparamdam, good morning and good day kay Madam Roske. Ayan. Okay mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo susunod agad, early in the morning. Makakasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.